Ayun na po ang ating downspout natin ginagamit na plastic po yan, di po na ano sa tubig. Abangan po natin kasi marami po talagang na-excite kung paano. Alright mga kaibigan, nandito po tayo sa ating pangalawang poste na po bubuhusan ngayong araw na to. Ang ating palmcrete mga kaibigan naka-ready na at nandito na po ay nakaabang na po. Inaantay na po natin ang ating mixer truck. Bali, tatlo siguro ang mangyayari dito kasi dito kasi sa nakaraan maabot ang magtatatlong truck din ang naibuhos dito. Ayun o, yun, pupuntahan po natin yan. At ito na po ang ina-assemble na po nila guys ito. So, ina-assemble na po nila. Kita nyo ng mga plywood na ginagamit nila. Plastic po yan. Di po na ano sa tubig yan. Di na po nasisira sa tubig yan. Grabe, ang bilis guys. Oh. Ayan. Itong ginagawa nila, ipapakita ko sa inyo kung ano po ang hitsura. No? Ayan po sa kabila. Titingnan po natin. Yung palmcrete natin, itong nozzle niya, nakaabang na po doon sa unahan. Ayan. Okay. Nasa itaas po ng ating tulay ang ating mixer truck. Nandito po sa ibabaw ng tulay po. Ayan. Ayan na po ang ating downspout natin. No? Dito po bababa ang simento. Dito bababa. Tapos diretso po dito yan. Ayan. Diretso po dito. Dito tuloy po ang kanilang paglalagay ng mga bakal. Halos kompleto na po. Si Foreman Jason nandun po nakaabang. No? To the inspection po, kailangan po talaga matibay yung pagkagawa nito dahil ang ilalagay dito semento. Mabigat po yung semento kaya kailangan po ang suporta nito ay matibay mga kaibigan. Ayan po. No? At dito po ay nagtatali po sila. Ayan. No? At doon po naglalagay po sila ng angkor. Ayan po yung mga angkor na stainless dyan guys. Oh. Nilalagay na po nila. Yung hawak-hawak po nilang angkor guys, ano po yan, nakabaon po yan sa buhos. Kaya napakatibay po yan mga kaibigan. Yung po ay stainless po yan. Napakamahal po ang kanyang bakal na yan dahil iba po ang kanyang bakal. Stainless po yan. Kaya po, kinakabit na po nila. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang hitsura yan pag nabuhusan. Talagang napakatibay, solid na buhos po yan guys. Solid na buhos. Ito po yung sinasabi ni Bossing nung nakarang araw. Ito yung pinakamaselan, pinakamahal na gagawin nilang tulay mga kaibigan. Ito po. Ito pong dalawa dito, ito po yung abang doon. No? Yan ang dulo na yan. Oh, yan. Doon po ikakabit yung dalawa. Itong nakita po natin dito na I-beam, dito po, ito po ang ilalagay dyan. Ito tungtong po yan. Ayan, oh, may abang na po tayo sa mga tornilyo. Ayan, may tornilyo po yan. May bakal po tayong ilalagay dyan. Ayan, oh. Ayan. Okay, ganyan po. Puntahan po natin yung ginawa nila dito. Itong natapos na. Ayan po. Puntahan po natin to. Ito po yun. Ito po yun. Oh. Ito po yun. Gagawin nila. Ayan, solid na buhos po yan guys. Solid na buhos po yan. Ayan. Grabe yung bakal sa loob yan. Ito. Ang tibay, no? Kung tibay lang pag-uusapan, grabe. Sabi ko, engineer, kita banggain siguro ng, ano yan, di po magalaw yan. Biro mo, 16 eh, 32 na pilote po yan, dalawang dugtong. Ang haba ng pilote natin ay 20. Kung dalawang dugtong, 40 ang haba po yan guys. Ganyan po kahaba ang pinagbabaon dito na pilote guys. Kaya isang hilera nito 16 na pilote. Doon naman 16 din yan. Kaya napakarami pong pilote na ibangon yan. Kaya napakatibay po yan. Ito yung ano, yun po ang ginawa doon. Yun po ang ginagawa doon sa dulo na yan, no? Yan.
Kasi doon guys, may music na, di po tayo makapag-vlog ng maayos. Kita nyo naman ang ginagawa nila, oh. Napakalinis na, oh. Ayan, oh. Kabila, ganun na rin, oh. Napakaganda. Grabe, oo. Ayan po ang chain block. Binalik na po yung chain block pa, guys. Okay. Grabe guys, no? Meron pang ano yan, mayroon pang plywood sa ilalim, di pa natanggal. Di ko lang alam kung, pero tatanggalin pa nila yung plywood sa ilalim yan. Kasi ito naman ay 7 days curing to mga kaibigan, kaya napakatagal. Kailangan, lutong-luto po siya talaga, no, bago tungtungan. Pero sabi naman ni Engineer Peter, itong itutungtong daw to doon sa ibabaw na to mga kaibigan. Bali 2 days daw gagawin nila. Kumbaga ang mangyayari nito, isang haba nito, kasi 3 dugtong sa isang haba nito nasa 5 tons. Bali 3 dugtong 5 tons times 3, 15 tons po ito. Dito po yun ilalagay sa ano, tawid po yan dito. Ito. Kita nyo naman ang tibay niya mga kaibigan. Kita nyo naman ang tibay niyan. Wala pong support sa ilalim yan kasi diretso po yan doon, no? Diretso po yan dito. Ayan. Kaya ganyan po sila gumawa dito. Itong bakal na to, napakalaki guys. 2 po ang kapal nito, 2. Ayan, no? 2. 2 diyan, no? Ang kapal, ang laki. 200 daw to guys, ang ano, yung kanyang thickness, no? Yung kapal. Ayan, may music doon. Di po tayo pwede pumunta doon. May music. Dito na lang po tayo. Talagang mabilisan po ang pag-assemble guys, oh. Naglalagay na sila ng flat bar doon. Yung rectangle na yun na ilatag na po nila. Kaya maraming salamat po sa mga nandito. Thank you so much po. God bless. Ayan, dito po tuloy-tuloy po ang kanilang pagka-grinder, kasi ito po ay minamadali na po talaga, pero kahit na minamadali, pulido pa rin guys, kasi dumating na raw ang tornilyo dito. Nandito na raw yung tornilyo, hindi pa ikabit. Sabay-sabay na po kaya ikakabit, kasi doon maglalagay pa sila ng primer, yung yellow. Tapos bukod dito guys, meron tayong yellow, meron pang pangalawa. Sir, anong pangalan niya sa ibabaw nito? Ipapahid pa? Yung maroon? Marin po. Marin, marin. Itong una, Primer synchronate. primer, Synchronate. synchronate. Tapos yung isa naman marin. Tapos may pinaka-top coat pa po yan. Top coat yun. Ayan po si Foreman dito. Siya po in charge dito guys, ito sa pagpipintura nito. Hindi po basta-basta mga pinturang ginagamit dito. Kaya alam na alam nyo yan. Inuulit-ulit na po na sinasabi ni Papa Didian, at saka synchronite daw ang tawag noon. Ito. At ang pangalawa nito yung marin, mga kaibigan. Yung kulay, pula ba yun? Maroon ba yun ang pangalan, ang ano, kulay, no? Ito yun. Grabe. Abangan po natin kasi marami po talagang na-excite kung paano daw ilalatag ito mga kaibigan. Kumbaga isang haba nito ay nasa 15 tons. 15 tons ang haba nito. Abangan nyo po kung ano po ang sistema, ang pagbuhat nito. Ayan, ito yung pinaka-train sa akin guys kung paano talaga. Ako naman ay namangha talaga kasi dito, hindi po pwede ang crane dito kasi mauuntog po. Kaya mauuntog ang crane dito. Kaya di po sila gagamit, pero surprise na lang po kung ano po ang gagawin, no? Maraming salamat po sa inyong lahat.